Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad, papaano kayo sasamba bukod pa sa Allah ng anumang walang kakayang makapagdulot ng pinsala, hindi makapagbigay ng kapakinabangan sa inyo, subalit ang Allah ang siyang lubos na nakakarinig sa inyo ng isang sinasabi ang lubos na maalam sa lahat ng inyong mga ginagawa. Masya Allah, Masya Allah. By the way, ano bang chapter, Brad, Ustad, yung binasa mo, and then what verse yung kanina rito? Suratul Maida? Sa Suratul Maryam po. Suratul Maryam, para at least masundan ng mga nakikinig sa atin. Masya Allah. So sa Suratul Maryam po, isang chapter yan, chapter 19, kung hindi ako nagkakamali, chapter 19 of the Quran, na nagsasaysay tungkol sa buhay, kapanganakan ni Maria, kapanganakan ni Jesus, at mga ibang mga related na mayroong kaugnayan sa buhay at kamatayan ni Jesus at ni Maria at ng kanyang pamilya, family of Imran. Diyan po natin mababasa sa chapter Maryam sa loob ng Quran, chapter 19. So kung kayo po ay merong Quran, may translation Quran sa inyong mga bahay, mga kababayan, mga kaibigan na hindi pa mga Muslim, pwede nyo po i-check yun, binasa natin kanina, for authentic verification. Baka may nag-iisip na katang-isip lang natin yung mga binabasa natin. So yun po ang ang ating may share sa hapong ito. Meron na lamang tayo mga kapatid 5 minuto bago magtapos ang ating programa. Yes. Although marami pa tayong gustong sabihin, pero inshallah Brother Jamil, inshallah. Yes, tungkol lamang sa kahit sa Biblia, magbanggit naman tayo sino ba talaga si Jesus, ang kanyang turo, at kung sino ba siya sa kanyang sarili na nagpakilala kung sino ang kanyang mga kapatid at ina. So mababanggit po rito sa Biblia sa Marcos 3:33 kasi kung sino si Jesus. Naniniwala kaming mga Muslim na si Jesus isa ring Muslim. So bakit dapat maunawaan natin ang ibig sabihin ng Muslim? Ang ibig sabihin po ng Muslim ay yung sumusunod na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ito pong statement ni Jesus sa Marcos 3. Ang sabi niya, sino ang aking ina? Tinatanong niya ito sa panahon na sino ang aking ina at mga kapatid? Sabi ni Jesus, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Kung i-divert po natin sa wikang Arabic ito po yung Muslim Dahil ang ibig sabihin po ng Muslim, salitang Arabic sa Tagalog ay siyang tumatalima, sumusunod sa kalooban ng Diyos. So ibig sabihin yung jamaa pala, yung mga sumusunod kay Jesus, na ay natatawag din pala sila na mga Muslim. Kasi bakit ang ibig po sabihin ng Muslim? Isa pa sa sinabi ni Jesus sa John 7:16, ang aking itinuturo ay hindi galing sa akin, kung hindi galing sa Diyos na nagpadala sa akin. Ibig sabihin, wala pong kakayanan si Jesus sa kanya mga katuruan, yung sinugo siya ng Diyos, kung hindi ang lahat ng sinabi niya ay pagsunod sa kalooban lamang ng Diyos. So, naniniwala po kami na yun po ang kahulugan ng Muslim, at ito rin po ang itinuro ni Jesus dahil siya po ay isang Muslim at yung mga nagsisunod sa kanya ay isang Muslim. Yun po ang kasaysayan na pinagdudugtong-dugtong natin sa kasaysayan sa bansa natin, sa mga ibinasa natin sa Quran, at kahit ang Biblia ay may nababanggit na aral na talaga po siya ay isang Muslim na sumunod sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos. Masya Allah, jazakallah khair mga kapatid. Napakaganda ng ating tinalakay ngayong hapon na ito, at sinimulan natin doon sa kasaysayan na tumutukoy at nagbibigay ebidensya, nagbibigay patunay na ang Islam ang siyang unang relihiyon dito sa Pilipinas, sa bansa natin, at ang Islam ay siyang relihiyon din sa buong mundo sa pamamagitan ng pagtalakay ng mga henerasyon na yun. At tiningnan naman natin ang henerasyon ni Jesus, di ba? Narinig nyo at nakita nyo mga kaibigan, mga kababayan, sa hapong ito wala na po tayong oras. Sa puntong ito tayo po ay pansamantalang namamaalam at magpaalam na kayo mga kapatid. Yes, bago po ako magpaalam, dito po sa himpilang ng radio na ito ng DWJJ, maari po kaming tumulong sa mga tao na naliliwanagan po sa mga discussion natin dito sa pananampalatayang katotohanan na relihiyong Islam. Ay maari po kayong tumawag sa number na kung paano mag-Muslim, ya Ustad. Kasi baka mamaya may mga positive talaga na tao na napakinig ng ating aral, gusto niya mag-Muslim. Pwede po kayong tumawag dito sa 0928 8496
237. O kaya pumunta po kayo sa himpilan na ito kung alam po nyo ito sa Elcor ba to? Cellcore compound ng radio station. Maari po kayong maging imbita namin dito at maging guest, at dito na rin po kayong paano pagpasok sa Islam. Tuturuan po namin kayo. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa programa na ito sa hapon na ito, at salamat po sa inyong mga pagsusubaybay sa aming mga tinatalakay sa mga oras na ito. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat. Jazakallah khair. At ako pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan si Impapawid, ang nagpapasalamat sa inyong lahat. At sa buong puwersa pa rin po ng impilang ito ang DWJ, at higit sa lahat sa ating tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala. Wailalika hanggang sa muli sa susunod na linggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.